Pagkatapos kumalma, pumunta si Lin Xuan sa salamin ng kanyang master muli, hinahanap ang Lin Mansion. Sa sandaling ito, ang mag-asawa na Lin Fu ay natutulog. Biglang, si Madam Lin ay nagising ng may takot mula sa kanyang panaginip at sumigaw, "Son!" Nagtatakang tanong ni Lin Fu sa kanyang asawa, "What's wrong?" Umiyak si Madam Lin. "Napanaginipan ko ang ating anak, why?" Inaliw ni Lin Fu ang kanyang asawa. "Actually, napanaginipan ko rin siya noong isang araw. Why, aking mabuting anak, I miss you so much." Hindi mapigilan ni Lin Xuan na maluha nang makita niya ito. "Mom, Dad, pasensya na sa hindi ko pagbalik sa mortal realm para makita kayo. Hintayin ninyo ako na masakop ang 9 Shin domains at tiyak na bubuksan ko ang dimensional gate para sa inyo upang ang mga tao mula sa Abyss Realm at Immortal Realm ay makapaglakbay ng malaya rito." Pinunasan ni Madam Lin ang kanyang mga luha. "Alam ko na mag-cultivate ka ng immortality. Hindi dapat kita masyadong mamis. Ang pag-miss sa iyo ay magiging pasanin lang sa aking anak. Sana lang ay hindi mo makalimutan ang pinakamahalagang kaganapan sa iyong buhay habang nag-cultivating ka. Hindi ka na ba mabata?" Ang matandang Lin sa tabi-tabi ay mayroon ng 3 anak. Hindi mapigilan ni Lin Xuan na pawisan nang marinig ito. Ang mga magulang ay talagang nag-aalala sa lahat ng bagay. Bumantong hininga siya, sadyang, sa pagtingin sa mukha ni Master ngayon, malamang ay galit siya sa akin. Sai, ang plano na hawakan ng lolo at lola ang kanilang apo ay isang hakbang na mas malayo. Hey, nakuha ko na. Gusto mong bumalik sa Yuanyang Realm, tama? Umiling si Lin Xuan. Hindi masyado, Old Wang. Tinatanong kita, kilala mo ba ang kanyang master? Bago pa matapos si Lin Xuan, sumugod ang Kanggu Panda. Idiniin nito si Lin Xuan, hinalikan siya at sumigaw. Si Lin Xuan ay bumagsak ng husto at nagkaroon ng nosebleed, ngunit nang makita niya ang kanyang master, agad siyang tumayo. "Master, hindi ka nagalit sa akin, hindi ba? Master, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadya kanina." Pinutol siya ni Lim Yunqing. "Alam ko, binigyan mo ako ng regalo kanina, kaya dapat ay ibalik ko ang pabor." Nang makita ang alchemic furnace na binigay sa kanya ng kanyang master, ang mga mata ni Lin Xuan ay nagliwanag tulad ng mga ilaw ng kotse. "Wow, ang galing niyan. Kaya, binibigyan niya pala ako ng regalo. Mukhang masyado akong nag-iisip." Ipinaliwanag ni Lim Yunqing. "Itago mo ang alchemy furnace na ito. Kakailanganin mo ito para sa cultivation. Kapag may oras ka, mag-aral ka ng ilang alchemy, forging, at formations. Magiging kapaki-pakinabang ang mga ito mamaya." Tumango si Lin Xuan. "Yes, Master. Isa sa isip ko ang iyong mga salita. Hihi, bakit tayo magiging formal sa isa't isa, tayo ay mga lovebirds." Mahigpit na nagsalita si Lin Yunqing. "Sana kapag magkikita tayo muli, maging isang tunay na immortal ka." Sa biyaya ni Master, susundin ko iyon. Ang itim na payong sa likod ng dalawa ay napaisip. Sinasamantala niya ang sitwasyon. "Karapat-dapat sa iyo." Hindi alam ang iniisip ng itim na payong, sinabi ni Lin Xuan na may ngiti. Ang alagad na ito ay natural na makikinig sa Master, ngunit ang katawan na ito ay hindi mapigil ang bisitahin si Master. "Ano iyon? Ang kinis mo talaga sa pananalita." Tulad ng inaasahan, namula ang mga pisngi ni Lin Yunqing pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos ay nagsalita siya at umalis. "Go back if you want." "Yes, Master, sumusunod ako." Kasabay nito, sa living room kung saan nananatili si Lin Xuan, isang dalaga ang nakatayo. Humaharang sa pinto, sumisigaw sa mga tao sa harap niya. Young Master Lin Xuan is in closed-door cultivation at nag-utos na huwag siyang gambolain sa panahong ito. Kaka-rating lang ni Lin Xuan at narinig niya ang kaguluhan sa labas, bahagyang kumunat ang noo. "What's going on? May nangyari ba?" Sa sandaling bumalik siya, ilang sundalo ang umusad patungo sa babae at sumigaw. "Get out of the way!" Ang kanyang kamahalan na prince ay tiyak na nag-utos na ipatawag si Lin Xuan. "Maaari ba tayong pigilan ng isang maliit na babae na tulad mo?" Medyo nagulo ang babae nang marinig niya ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matibay, walang balak na umatras. Sa pagkakita nito, casual na sinabi ng sundalo, "Tila hindi ka iiyak hanggang sa makita mo ang kabaong." Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa silid. "Sandali,
Hindi ko inaasahan na isang tunay na immortal commander ang aatake sa isang walang sandata na maliit na babae. Narinig ito ng commander at casual na sumagot. Sa iyong mga kakayahan, halos hindi mo mapoprotektahan ang iyong sarili. Isa lang siyang Xiantian stage na babae, kaya ano kung mamatay siya? Sumagot si Lin Xuan ng may panunuya. Ang isang mayabang na master ay nagpapalaki ng isang mayabang na aso. Ipapasa namin ang iyong master. Nang marinig ito, medyo nagalit ang lalaki. Naghahatid lang ako ng mensahe. Sana ay hindi mo ako pahirapan. Kung pipilitin mo, maaari lang akong gumamit ng ilang mapilit na paraan. Isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Lin Xuan. Parehong salita, huwag mo akong pilitin na sabihin ito sa pangalawang beses. Ngumisi ang lalaki. Huwag kang maging ignorante. Kahit na mayroon kang gwapong hitsura at mahusay na talento at mahal ka ng emperor, hindi yan sapat upang mabuhay sa palasyo na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pabor. Ano pa, isa kang lalaki na concubine na hindi makakita ng liwanag ng araw. Nagalit si Lin Xuan nang marinig niya ito, itinaas ang kanyang middle finger at sumigaw. Ifu, anong sinabi mo? Sa tingin ninyo, si Qin Huang at ako ay ganoon. Ngumisi ang lalaki. Kung hindi, bakit ka nag-hire ng isang Xiantian middle stage cultivator bilang closed guard? Ang lakas mo ay hindi kasing ganda ng isang maid. Sayang lang ang oras na makipag-usap sa mga aso. Iwinagayway ni Lin Xuan ang kanyang kamay. All right. Ako ay isang generous guy at hindi na ako mag-aaksaya ng oras na makipagtalo sa iyo. Kung hindi ka makapagsalita ng maayos, maaari kang magsalita ng mas kaunti. Sinasabi ko, wala ba kayong normal na bagay sa inyong mga ulo? Inihagis ang Qin Huang token sa lalaki, dahan-daang sinabi ni Lin Xuan. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung ano ito. Nang makita ang token, biglang kumunat ang mga mata ng lalaki. Qin Huang's token. Paano ito napunta sa kanyang mga kamay? Bakit ibibigay ni Qin Huang ito sa isang walang silbi na tao? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa mga tainga ng lahat. Bakit masyadong maingay dito? Oh, hindi ba ito ang sikat na tao sa tabi ng 7th Prince? Bakit masyadong interesado na bisitahin si Young Master Lin Xuan sa gabi? Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Zhu Ke, isa sa pinakamapagkakatiwalaan na tao ni Qin Huang. Narinig ito ng captain at agad na yumukod na magkasama ang kanyang mga kamay. Grand Asherbird, ang inyong kamahalan. Tanging marinig si Asherbird na casual na nagsalita. Ang pagkakita sa decree ng Qin Emperor ay tulad ng pagkakita sa Qin Emperor mismo. Hindi ka ba magbibigay ng respects? Kung ito ay lalabas, ang mga taong nakakaalam ay sasabihin na ang 7th Prince ay hindi disiplinado ang kanyang mga subordinate ng maayos. At ang mga hindi nakakaalam ay mag-iisip na ang 7th Prince ay ginagamit ang seclusion ng Qin Emperor upang magplano ng isang coup. Ano sa tingin mo, Lingang? Nagulat si Lin Xuan nang marinig ito. Holy crap, siya si Asherbird. Hindi ba siya ang ancestor ni Chu Rui? Bakit siya nandito? Alam ba niya ang nangyari sa pagitan ko at ni Chu Rui sa Heavenly Moon City? Siya ba ay kaibigan o kaaway? Bakit siya tumutulong sa akin? At mukhang malakas siya. Masasaktan ako kung lalaban kami, hindi ba? Ngunit hindi rin ako natatakot sa Qin Emperor. Bukod pa, mayroon pa rin akong master. Tiyak na hindi ako iiwanan ni master. Sa pagkakita kay Asherbird na nakikipagtalo pa rin sa captain na iyon, nagsalita si Lin Xuan. Grand Asherbird, ang inyong kamahalan, ako. Ngunit teka, sa pagkakita sa eksena sa harap niya, hindi mapigilan ni Lin Xuan na mamangha. Freaking awesome, napakalakas. Paano niya lang sinuntok ang captain na iyon sa lupa sa isang hit? Pagkatapos ay niliko niya ang kanyang ulo para tingnan si Lin Xuan at ngumiti. Lingang, ano ang sasabihin mo? Nagmadali si Lin Xuan na maglagay ng isang palakaibigan ng ngiti. Haha, wala. Salamat sa pagkuha sa akin sa gulo na iyon, Grand Asherbird. Sa kanyang puso, sumigaw siya. Kung alam niya na si Chu Rui ay namatay dahil sa akin, malamang ay balatan niya ako ng buhay. Habang muling nagsalita si Asherbird, ang 7th Prince ay medyo nagmamadali, marahil ay sabik lang siyang makilala ang aking mabuting kaibigan na si Lin Xuan, kaya ang kanyang subordinate ay umasta ng masyadong walang ingat. Pasensya na sa iyon.
Magbibigay siya sa iyo ng paliwanag sa lalong madaling panahon, sa tingin ko. Umiling si Lin Xuan. It's all good. Kapag lumabas na ang Qin Emperor mula sa seclusion, tiyak na bibigyan niya ako ng paraan para ipaliwanag ito. Gongzi, tinulungan ng Qin Emperor na payapain ang Zhenggu battlefield. Sa tingin ko, kumalat na iyon sa buong Qin domain. Ang 7th Prince at ang mga tao ng Crown Prince, lahat sila ay gustong makilala ka, Gongzi. Mabilis na pinutol ni Lin Xuan. Huwag silang makikilala. Anong nangyayari? Bakit gusto nilang lahat na makilala ako? Tanging marinig si Asherbird na nagpatuloy. Ang Crown Prince ay matalino at mabait, naiintindihan ang dahilan, at may malumanay na personalidad. Pinahahalagahan siya ng kanyang kamahalan. Kung hindi dahil sa kanyang hindi masyadong magandang talento, matagal na siyang pinagkatiwalaan ng kanyang kamahalan sa mahahalagang responsibilidad. Si Ling Gongzi ay kakatapos lang pumasok sa palasyo ng Qin, bago pa lang sa lugar, at ang Qin Emperor ay nasa seclusion pa rin. Ang pagpupulong ay hindi ang pinakamahusay na oras. Ling Gongzi, ano sa tingin mo? Sa pagkakita sa banta sa kanyang mga mata, agad na tumango si Lin Xuan. Kung ganoon, sabihin mo sa kanila na pumunta rito. Hay naku, sabi niya ng tuwiran, iniiwan ako ng walang lugar para tumanggi. What the heck? Pupunta ako at titingnan kung anong pinaplano ninyo. Hindi nagtagal, isang binata na mukhang siyam na bahagi tulad ng Qin Emperor ang dumating. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Crown Prince. Sa sandaling makita niya si Lin Xuan, ngumiti siya at sinabi, "Daw brother, pakiusap umupo ka." Sa sandaling umupo siya, nagsimulang pumuri si Lin Xuan. Matagal na akong nakarinig na ang Crown Prince ay mapagpala sa mga scholars at mayroong outstanding charm. Sa pagkakita sa iyo ngayon, ito ay talagang isang well-deserved reputation. Haha, masyadong mabait si Lin Yang. Kung pag-uusapan ang mga hitsura, sa buong Qin domain, mahirap makahanap ng isang taong maaaring maihambing kay Dao Brother Lin Xuan. Sa harap ni Dao Brother Lin Xuan, ang prince na ito ay hindi maglalakas loob na magyabang tungkol sa aking charm. Narinig ni Lin Xuan ang mga salitang ito at tumango sa loob. This brother's got a point. Ahem, mayroon bang longyang complex ang kanyang kamahalan na Crown Prince? Lin Xuan, kahit na pumasok ako sa palasyo kasama ang Qin Emperor, ang aming relasyon ay purong inosente, hindi tulad ng mga chismis sa palasyo. Sana ang iyong kamahalan. Si Lin Xuan ay nasa kalahati pa lang ng kanyang pangungusap nang hindi mapigilan ng Crown Prince na umubo ng ilang beses, iniluluwa ang subo ng tsaa na kakatapos lang niya inumin. Sa pagkakita sa eksenang ito, medyo nahiya si Lin Xuan. Kahit na medyo nakakahiya para sa mga lalaki na pag-usapan ito, ang mga kaugalian ng rehiyon ng Qin ay medyo mahilig magkalat ng ganitong uri ng bagay. Sinubukan ko lang na tulungan kayo. Ang aking puso ay pag-aari ng aking master magpakailanman. Sa tabi niya, hindi mapigilan ni Asherbird na takpan ang kanyang bibig at tumawa nang marinig niya ito. Lin Gong ay hindi alam na ang Crown Prince ay mayroon ng anak na babae. Nagulat si Lin Xuan nang marinig ito. Crap, nakakahiya ako, sinabi ng Crown Prince na may ngiti. Dao brother ay talagang nakakatuwa. Napakaiba sa mga iba pang flatterers. Kalmadong bumalik sa dating anyo si Lin Xuan at bumaling upang suriin ang Crown Prince. Ngunit pakiramdam ko, ang Crown Prince na ito ay may cultivation lamang ng isang profound immortal initial stage. Sa pag-iisip niyan, kinuha pa rin ni Lin Xuan ang kanyang cup at sinabi, "What your highness said is right." Ang cultivation ay isang personal na pagpipilian, hindi pinilit at hindi isang bagay na bulag na sinusunod ang trend. Ang prinsipeng tagapagmana ay tumawa ng malakas, "Hahaha, ang galing, hindi pilit, tagos talaga sa puso." May magdala nga ng alak ngayon, gusto kong malasing kasama si kapatid na Dao Lin Xuan. Sus Mariosep, isa pa tong lasenggo. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay na naghiyawan ng tagay. Sa parehong oras, sa loob ng kampo ng Demon Clan, may dumating na pinakahuling balita. Pinatay niyo ang aming immortal venerable clan member sa Imperial City. Ang Qin Emperor ay nasa pag-iisa, seclusion, at mayroon lamang dalawang first-rank immortal venerable sa Qin Imperial City ngayon. Marahil ay sinusubukan ng Qin Emperor na maabot ang third rank habang nasa seclusion. Kapag nangyari yun, hindi na tayo makakapantay sa kanya.
Pero ang pag-abot sa third rank ay tiyak na hindi magagawa ng Mad Alien, kaya may oras pa tayo. Matagal nang nagtatrabaho ng husto ang puwersa ng ating angkan sa Great Shin. Dumating na ang tamang oras upang mag-ugnayan mula sa loob at labas at tiyak na masasakop natin ang Shin Domain. Kapag naging independent ang Shin Domain, mas kaunti na ang magagandang kalidad na rasyon ng ating angkan. Panahon na para tapusin ang sitwasyong ito. Pero paano naman yung si Lin Xuan? Nakita niyo yun noong huling beses, di ba? Ang lakas ng batang yun ay nasa late stage lang ng acquired realm. Kahit sinong true immortal ay kayang pumatay sa kanya, lalo na tayo. Pero mayroon siyang malaking cauldron na kayang patayin kahit ang isang celestial venerable. Nang marinig ito, isang babaeng miyembro ng Demon Clan ang sumigaw, natatakot na ba kayong lahat? Kung nag-aalala kayo, ako na ang magvo-volunteer. Tiyak na kukunin ko ang ulo ng mayabang na batang yun.